Yun no. Bali binabasa namin yung mga buhangin para mahangin sa taas. Kasi lagi na po yung mga tao nagtatrabaho dito. Bali dito imimix yung mga semento at saka buhangin. Maglalagay na kami rito sa labas ng dry pack. Bali ito yung level natin. Ito, level yan. Pantay na ito sa kwarto. Dito naman mababa ng konti para yung level ng tubig dumiretso sa rito, hindi siya pumunta rito. Yan ay yung mga level yan, mga tanda yan. Yan pa. Yan. Tsaka to. Tsaka yan. Yung slope ng tubig papunta doon. Yun yung tubong yun. Isa, dalawa, tatlo. Diyan yung magsisilbing slope ng tubig. Tapos dito may slope din siya rito para hindi mag-i-stay yung tubig dito sa gilid. Didiretso lang siya rito. May slope siya rito. Magmula doon sa pader, may slope siya rito. Ito nga pala yung gamit nating floor drain, 10 by 60 cm. Ayan siya. Batroy made in Italy. Ayan siya, stainless. Yan, bali ito yung ano niya. Ito 1.5 inch. Bali ganyan siya. Once na kailangan mo itong maputol to, puputulin to, tapos igaganyan din, parang ipapasok lang sa rito. Yan, ganyan para yung tubig maano siya, malaki yung sakop ng tubig. Yan, kasi since na malaki yung area nito, para mas marami yung tubig na sumasalo rito papunta rito, kaya yung slope papunta rito, yung slope papunta rito. Tapos mula dito sa kwarto naman, slope papunta naman siya rito. Kaya wala sang chance na mag-stay dito yung mga tubig na yan. Hindi mag-stay yan. Lahat papunta rito sa slope ng tubig. Dito sa drain. 304 to guys ha. Yung stainless na to. Para iwas kalawang din. Presyo nito around 60 real plus. Almost sa atin mga 800 na nga, so 800 900 peso. Ito rin yung gamit nating spacer 2.5 mm. Lahat yan. Ayan siya. Yung spacer ng mga tiles dito sa labas. Kaya ngayon, tatabunan mo ng mga kalahating buhangin hanggang dito. Tapos kinabukasan, ipipilis nito hanggang pangalawang dry pack. Patutuyuin. Pagkatapos sa bare press, lalagyan natin ng tubig. Sa Sabado, pwede na rin sana mag-start ng ceramic lahat dito. Para tapos na yung trabaho natin dito. Tapos hindi ko na ipakokontrata yung rito, yung pinaka border niya dito. Mga tauhan ko na yung gagawa dito kasi madali naman itong proseso nito. Kasi papatong lang din sa flooring. Lahat yung paikot dyan, may border yan. Para yung halimbawa may tubig man o kaya umulan man, hindi rito direct yung yung pintura, hindi matutuklap sa tubig kasi may border na siya rito. Ayan guys, ito yung kainaman pag halimbawa may waterproof. Ayan siya, hindi siya tatagos sa baba kasi may waterproof siya. Yan, wala nang chance na magano dyan,
Kung magkakaroon naman tubig yan, diretso sa sa floor drain. At saka dito naman guys, yung gagamitin namin yung waterproof ano dito, yung grout. Magpapalagay ako ng rito waterproof grouting para wala kang chance na bumuka o mabasag yung mag-crack yung mga grout. Kasi tutusin kasi sobrang init dito sa taas. Kaya di natin maiiwasan yan. Mag-crack yung mga ano, kasi sa katagalan yung ground na ginagamit. Kaya nagpasadya ako na waterproof ang lagay dito just in case na ano, umulan man o ano, hindi tataga sa baba, hindi mag-stay dito, hindi rin papasok sa baba. Although naka waterproof siya, ganun ang proseso natin. Yan bali ang binabasa dito yung tubig para pag dumating yung buhangin at yung semento pinaghalo, medyo kakainin siya ng konti yung kapapitan siya ng semento sa baba. Ayun siya, hinahakot talaga. Yun nga palang tubong to sa yung 3/4 na to para doon sa drain sa mga AC. Yan. Lahat yan. Pati yun. Lahat yan. Halos katatapos ko lang ano, mailagyan ng slope yan. Pati ito, nalagyan ko na rin buhangin. Ako na rin naglagay ng buhangin, hindi sila. Baka pag halimbawa naging ng buhangin, mapitpit dito, doon tumaas. Pagkatapos yung tubig mag-i-stack dito. Kaya ako na mismo naglagay ng tubig, ano rito, buhangin tsaka semento. Yan, may slope na yan lahat yan. Papunta doon sa drain na yun. Pati rin dito. Kahapon naglagay sila ng pinalagay ko ng clamp. Kaso nga lang yung tubero, hindi niya inalagay yung tamang eksaktong level nito, yung flooring. Mapapasi hanggang dito siya, lagpas na siya. Kaya binaba ko to. Kaya yung binaklas ko yung clamp na yun. Yan, may slope na yan. Ito yung pinaka niya, pupunta sa baba. Branches siya dito, branches sa dalawang ano rito, pupunta sa baba. Ganun din dito yung sa ano, sa proseso dito. 4 na AC, may slope siya papunta dito. Yung slope doon papunta dito na. Dito sa baba, sa flooring. Dito sa baba may slope ako rito sa ano, yung slab. Ipapadaan ko doon sa lavatory. Hindi ko na ipapadaan doon mismo sa drain. Kasi may malapit naman lavatory sa baba. Doon ko lang ipapano yung tubig. Yan. Bali ito, nilagay ko na ng mga buhangin tsaka konting semento para din na siya bumaba. Ayan. Medyo tumitigas na siya. Kaya hindi na ako pumunta sa ibang trabaho. Dito na ako nag-focus dahil yung mga nangongontrata, banat ng banat. Kaya pag hindi mo napansin yung mga trabaho nila, kahit sinabi mo sa kanila ganyan gawin mo, may tendency pa rin na mali pa rin yung gagawin nila. Kaya mas maganda naka hands on tayo sa kanila para iwas trabaho yung mga back job naman. Bali, tinutulungan natin yung konti-konti para matapos kaagad. Ito guys, mula doon hanggang dito naglalaro siya ng mga 8 meter. Bali, mula doon sa pader hanggang dito sa drain 4 cm yung slope nya, yung baba nito. Tapos ito 1 cm, ito naman dito. Para yung tubig hindi bumababa rito sa gilid. Diretso siya dito sa mga slope ng tubo. Yan, mga drain sa 2, 3. Lahat yan, pag ganyan ng slope ito. Mula doon sa pader, sa kwarto, papunta naman dito yung tubig. Dito naman, maglalaro siya dito, papunta naman dito sa drain. Hindi siya mag-i-stack dito. Ito, mataas na siya rito. Papunta doon. Doon lang siya tataas ng konti, tataas din ng konti dito. Para hindi mag-stack dito yung tubig. Para di magreklamo yan po, kasi kwarto to. Pangit naman kung may tubig dito, tapos magbubukas lang pinto, may tubig dito.
Yan, time check natin ngayon ay 10:30 ng umaga. Kapon medyo mainit, tapos humid pa kapon. Ngayon medyo may hangin naman. Okay naman yung panahon ngayon. Sakto nga lang kahapon kung matatapos na yung duty namin, bumarat yung yung humidity, sobra. Kahit nakaupo ka, pinagpapawisan ka talaga. Ngayon may buti na lang may hangin. Salamat G sa at least may pahangin kahit konti. Tsaka maganda na rin na bubungan natin mga kwarto, at least cover na sa mismong araw. Kahapon yata nasa 40 plus 45 na. Ngayon maganda yung panahon ngayon, yung may hangin, hindi masyadong mainit. Yan, sakto-sakto. Naglalagay din sila rito sa trabaho, sa labas. Hindi sila masyadong mainitan. Tsaka mas maganda sila magtrabaho. Ayan, kahit hindi ko kontrata, tinutulungan ko sila mag-ayos dito para medyo nababawasan yung trabaho nila. Yan, medyo lagyan ko ng tubig rito, tapos buo siya rito. Tapos ilalatag ko siya, lalagyan ko ng tubig. So yun, update tayo dito sa mga kampanyo, mga ginagawa nila, kung anong natapos nila. Ayan, okay na, nalagyan ng grounding. Bali ito na yung balance, saka dito sa isa ito, tapos na to. Bali siyam na banyo tapos na. Susunod na yan pag natapos yung pader na yun, yung flooring ay susunod saka bukas. Dito ipapag-wrap ko ito. Kailangan mag-wrap to. Once na mailagay yung mga accessories dito, tapos i-wrap lahat para kung ba may maliligo man, walang papasok sa loob. Ito grouting din ang balancer rito. Pagkatapos nito, dito siya pupunta. Ang daming rotasyon ng mga tiles. Hindi natin maiwasan mga putol-putol ng tiles. Dahil kasi maraming zero, kaya nagkakaroon ng maraming waste. Bali dito sa labas, ito tatapusin na yan hanggang dun. Hanggang muna. Tapos may matitira mga 4 cm para bukas i-drive pa ulit. Yun ang pilisin niya. Ayos, malapit na matapos.